Ang sampal ng biyenan at ang pagkabigla ng manugang, sino ang dapat lumuhod at humingi ng tawad? Isang gabing umuulan, umalis si Maria, at iniwan ang kanyang mapanghusgang biyenan. Ngunit kinabukasan ng umaga, si Marco mismo ang lumuhod sa harap ng lahat, habang ang isa pang lihim tungkol sa kanyang ina ay unti-unting nabubunyag. Mayroong mga sugat sa puso na hindi sanhi ng mga estranghero, ngunit galing sa mismong mga taong pinagkakatiwalaan natin, ang pamilya. Naniwala noon si Maria na sa pamamagitan ng kanyang pagiging mapagpakumbaba at matyaga, ang kanilang tahanan ay magiging mapayapa. Ngunit nagkamali siya, isang masakit na pagkakamali. Hanggang sa sinabi ni Nanay Elena ang mga salitang nagpaluha sa kanya, at tinalikuran siya ng buong pamilya ni Marco. Tahimik si Maria, ngunit sa loob lamang ng isang gabi. Kinabukasan ng umaga, ang kanyang ginawa ay nagpagulat sa buong angkan. At si Marco naman ay lumuhod at humingi ng tawad sa kanya sa harap ng lahat. Nang gabing iyon, umuulan ng mahina sa labas. Ang hangin ay dumadaan sa mga butas ng bintana. Sa isang maliit na silid, nakaupo si Maria na yakap ang kanyang anak, ang dilaw na ilaw ay tumatama sa mukha ng bata na natutulog sa kanyang bisig. Ang kanyang asawa, si Marco, ay nagtatrabaho sa night shift, at sa kusina, ang tunog ng mga plato ay humahalo sa ubo ni Nanay Elena. Hindi pa siya isang linggo na nakatira sa kanila. Ngunit ang kanyang presensya ay nagpabago sa tahimik na kapaligiran sa bahay at ginawa itong isang bagyo. Bago siya dumating, sina Maria at Marco ay namuhay ng simple ngunit masaya. Si Marco ay isang tahimik na lalaki, ngunit maalalahanin at mahal na mahal ang kanyang pamilya. Naisip ni Maria na magiging payapa ang kanilang buhay hanggang sa tumawag si Marco at sinabing may sakit si Nanay Elena. Basta't maging malusog siya. Ngunit sa sandaling tumapak si Nanay Elena sa bahay, naramdaman ni Maria na mayroong kakaiba. Ang mga mata ni Nanay Elena sa kanya ay hindi ang mainit na tingin ng isang masayang biyenan, kundi isang mapanghusgang tingin. Ang unang salita na sinabi niya sa kanya ay, "Ang kusinang ito ay masyadong mamasa-masa, bakit hinahayaan itong ganito ng manugang?" Ngumiti si Maria, at sinabi sa kanyang sarili na siguro ay hindi pa siya sanay at hindi na niya ito pinansin. Sa mga sumunod na araw, nagsimula siyang makialam sa bawat maliliit na bagay sa bahay, mula sa pagluluto, paglilinis, hanggang sa pag-aalaga niya sa kanyang anak. Ang mga bata ay dapat balutin ng mahigpit na parang kamote para hindi magkasakit, sabi niya. At nang hindi siya sumunod, umiling siya, bumuntong hininga at nagpakita ng pagkadismaya. Nang gabing iyon, pagkaalis ni Marco para magtrabaho, pumasok si Nanay Elena sa silid ni Maria, at tumayo siya sa harap ng pinto na may matatalim na tingin. Ang manugang ay napakabastos. Hindi nakikinig sa sinasabi ng biyenan. Hindi ako comfortable dito. Sinubukan ni Maria na maging kalmado. Hindi po ako bastos, iba lang po ang paraan ko sa pag-aalaga sa anak ko. Ngunit biglang nag-iba ang boses niya, hindi, mali ka. Dito, ang gusto ko ang masusunod. Nagising ang bata at umiyak ng malakas. Dali-dali siyang inalo ni Maria. Ngunit patuloy siyang nagsasalita ng mga masasamang salita. Bumilis ang tibok ng puso ni Maria, at bigla siyang naisip ng isang bagay na hindi niya inasahan. Paano kung dalhin ko ang bata at umalis? Buong gabing iyon, hindi siya nakatulog. Ang tunog ng ulan sa labas ay parang hinihimok siya, ang kanyang buntong hininga ay humalo sa tunog ng hangin. Nang maghating gabi, nang ang lahat ay tulog na, dahan-dahan niyang yakap ang kanyang anak, nagsuot ng manipis na jacket, at binuksan niya ang pinto ng mahina. Ang malamig na hangin ay pumasok. Ngunit ang kanyang puso ay mas malamig. Mabilis siyang naglakad palabas, at tumawag siya ng taxi para umuwi sa kanyang nanay sa Marikina. Ang bata ay nasa kanyang dibdib. Ang mainit na hininga nito ang tanging lakas niya. Hindi niya alam kung ano ang magiging reaksyon ni Marco sa umaga. Ang alam lang niya sa sandaling iyon, kailangan niyang umalis sa bahay na iyon. Nang makarating si Maria sa bahay ng kanyang nanay, patuloy na tumutunog ang kanyang telepono. Si Marco. Nag-aalangan siya ngunit sinagot pa rin niya. Sa kabilang linya, ang kanyang boses ay nagmamadali at puno ng pag-aalala. Nasaan ka? Bakit ka umalis ng gabi? Sumagot si Maria ng maikli, nasa bahay ako ni nanay. Bukas na lang tayo mag-usap. Kinabukasan ng umaga, nagising siya nang ang sikat ng araw ay tumagos na sa bintana. Si Marco ay nasa bakuran na at ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala.
Inanyayahan siya ng nanay ni Maria sa loob ng bahay, ngunit bago pa siya makapagsalita, bumuntong hininga si Marco, pasensya na. Ngunit alam mo ba nang makita niyang umalis ka? Sinampal ako ni nanay. Nagulat si Maria, bakit ka sinampal ni Nanay Elena? Tumingin lang si Marco sa sahig, ang boses ay humina, sabi niya, isa akong walang silbi na anak. Ngunit ang ginawa ko pagkatapos ay siguro magugulat ka. Tumingin siya, ang kanyang mga mata ay matatag at naramdaman ni Maria na mula ngayon, ang lahat ay magbabago. Umupo siya nang hindi gumagalaw. Hinawakan ang kanyang mga kamay ng mahigpit, sinubukan niyang pigilan ang kanyang boses na manginig. Ang mga salita ni Marco ay nagpahinto sa kanya. Sa kanyang puso. Hindi niya naisip na sasampalin ni Nanay Elena ang kanyang anak dahil lang sa umalis siya kasama ang bata ng gabi. Maraming emosyon ang dumaloy sa kanya, pagkabigla, pag-aalala, at kaunting awa. Umupo si Marco sa tabi niya at tiningnan niya ang bata na mahimbing na natutulog sa kama. Hinaplos niya ang buhok ng bata at bumuntong hininga. Alam kong masyadong mahigpit si nanay sa iyo nitong mga nakaraang araw. Hindi ko kinakampihan ang sinuman. Ngunit nang umalis ka, nagalit siya. Naisip niya na ako ang nag-utos sa iyo o pumayag sa pag-alis mo. Hindi masakit ang sampal kaysa sa mga sinabi niya. Tahimik na nakinig si Maria. Ang boses ni Marco ay naging malungkot, sabi niya. Ako ay isang lalaki na ginagabayan ng kanyang asawa. Sabi niya, ako ay duwag at mahina. Hindi ako gumalaw ngunit ang puso ko ay nag-init. Sinabi ko kay nanay na kung sa pananatili niya dito ay magdurusa ang kanyang manugang at apo, mas gugustuhin ko na lang na kumuha ng hiwalay na bahay para sa kanya. Nagulat si Nanay Elena. Bago pa siya makasagot, umalis na siya, tumakbo siya dito para hanapin si Maria. Lumingon si Maria kay Marco, hindi niya maitago ang kanyang pagkabigla. Sa loob ng mahabang panahon, naisip niya na natatakot si Marco na palungkutin ang kanyang nanay at laging nagtitiis para sa kapayapaan. Ngunit ngayon, naglakas loob siyang magsalita ng diretsyo sa kanya. Seryoso ka? Ano ang naging reaksyon ni Nanay Elena? Tanong niya. Sinara ni Marco ang kanyang mga labi. Tahimik siya ng matagal, ang kanyang mga mata ay parang hindi naniniwala sa kanyang narinig. Alam kong nasaktan siya, ngunit kung hindi ko sinabi yon, patuloy siyang makikialam sa lahat ng bagay at mapapagod ka. Ayokong lumaki ang anak ko sa isang pamilya na laging may tensyon. Tiningnan ni Maria si Marco, ang kanyang puso ay mainit at nag-aalala. Mainit dahil alam niyang nasa panig niya siya. Nag-aalala dahil hindi niya alam kung ano ang magiging reaksyon ni Nanay Elena pagkatapos ng sinabi niya. Sa lahat, siya ang kanyang tunay na ina sa loob ng maraming taon. Namuhay siya sa ilalim ng kanyang pagmamahal at pagtuturo. Ang nanay ni Maria ay nagdala ng tsaa sa mesa at sinabi ng mahina, mag-usap kayo ng kalmado, ang lahat ay may solusyon. Basta't hindi masira ang relasyon niyo bilang mag-asawa. Yumuko si Maria at nagpasalamat sa kanyang nanay, habang si Marco naman ay tumango ng mahina. Pagkatapos uminom ng tsaa, sinabi ni Marco, gusto kong sunduin ka at ang bata pa uwi, ngunit naiintindihan ko rin na ayaw mo pa siyang makita. Maghahanap ako ng paraan. Huminto siya sandali at nagpatuloy ngayong gabi. Kakausapin ko siya ng masinsinan. Kung tatanggapin niya ang pagbabago, mas magiging madali ang lahat, at kung hindi, mag-aayos ako para sa kanya na mag-isa. Naisip ko na aalagaan pa rin natin siya. Ngunit ang bawat isa ay may sariling lugar para maging payapa ang lahat. Tahimik si Maria at bigla niyang naisip ang imahe ng biyenan na nag-iisa sa malamig na bahay. Hindi siya masamang tao. Ngunit ang mga alaala ng mga masasamang salita niya sa kanya ay sariwa pa rin. Takot siyang kung babalik siya ng maaga, mangyayari na naman ang lahat. Nang tanghali noong araw na yon, nanatili si Marco para kumain kasama siya at ang kanyang nanay. Ang kapaligiran ay medyo awkward, ngunit sinubukan niya pa ring ngumiti at bigyan siya ng pagkain. Sa pagtingin niya sa kanya, alam ni Maria na sinusubukan niyang maging maayos ang lahat. Nang hapon, umuwi si Marco, sinabi niya na kailangan niyang kausapin ang kanyang nanay bago siya magdesisyon. Tiningnan ni Maria ang kanyang anino hanggang sa mawala ito, ang kanyang puso ay puno ng pag-aalala. Nang 8 oras ng gabi, tumunog ang kanyang telepono. Si Marco. Ang kanyang boses ay mahina ngunit may halong pagod. Kinausap ko na si nanay. Umiyak siya, sinabi niya na hindi niya inasahan na iisipin ko na siya ay mag-isa.
Sabi niya. Ako ay walang utang na loob. Bumuntong hininga si Maria. Ang salitang walang utang na loob ay parang isang dalawang talim na kutsilyo na nagpaparamdam ng pagkakasala sa mga anak. At pinipilit ang mga tao na tanggapin ang lahat. Naiintindihan niya na mahirap ang sitwasyon ni Marco, ngunit sinabi pa rin niya, sinabi ko kay nanay, ang walang utang na loob ay ang pagpapabaya. Hindi ang pag-aalaga, hindi ang pagiging mabuting anak. Nangako ako na alagaan ko siya ng maayos, ngunit kailangan niyang bigyan ng kapayapaan ang pamilya ko. Sa kabilang linya, malinaw na narinig ni Maria ang malalim na buntong hininga ni Marco na parang nabunutan ng tinik. Sabi niya pa, hindi siya agad pumayag, ngunit nakita ko na naging kalmado na siya. Siguro ay mag-iisip siya. Bukas, huwag ka munang umuwi, mag-antay ka muna kung tatawagan ka niya para umuwi o kung sasabihin ko sa'yo. Tumango si Maria kahit na hindi niya siya nakikita. Sa kanyang puso, may isang bahagi ng pag-asa na nagsimulang tumubo. Pag-asa na si Nanay Elena ay magbabago talaga o kahit natatanggapin ang tamang distansya para walang masaktan. Nang gabing iyon, humiga siya sa tabi ng kanyang anak at narinig niya ang tunog ng ulan sa labas. Ang lahat ay parang bumagal, ngunit sa loob niya, ang kanyang mga isip ay umiikot. Naalala ni Maria ang mga unang araw bilang manugang, naalala niya ang unang beses na nagluto siya ng sabaw na hindi masarap para sa kanya, tahimik lang niya itong iniwan at hindi niya ito kinain. Noong araw na yon, naisip niya na mahirap siyang tao, ngunit masasanay rin. Sino ang nakakaalam na ang lahat ay lalong naging tensyonado? Kinabukasan ng umaga. Habang nagpapapakain siya ng lugaw sa kanyang anak, tumawag si Marco. Sabi niya na gusto siyang bisitahin ng kanyang nanay sa bahay ng nanay ni Maria. Nagulat si Maria. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin niya, ngunit pumayag pa rin siya. Wala pang isang oras ang lumipas, tumigil ang motor sa harap ng gate. Pumasok si Nanay Elena, may hawak na isang bag ng regalo. Ang kanyang mukha ay hindi na kasing seryoso tulad ng dati. Umupo siya, tiningnan ang kanyang apo at bumuntong hininga ng mahina. Sa loob ng ilang araw, naisip ko, siguro ay masyado akong mahigpit. Ngunit bilang manugang, kailangan mo ring intindihin ang nararamdaman ko. Gusto ko lang ng pinakamaganda para sa aking apo. Sinara ni Maria ang kanyang mga labi at pumili siya ng mga salita. Alam ko po na mahal niyo ang inyong apo. Gusto ko rin na maging maayos ang pamilya natin. Ngunit minsan ang paraan niyo ay nagpaparamdam sa akin ng presyon. Hindi siya agad sumagot. Pagkatapos ng ilang sandali, lumingon siya kay Marco, nakararating lang, at sinabi, iisipin ko ang tungkol sa paghihiwalay. Ngunit gusto ko pa rin na maging malapit para makita ang aking apo na lumalaki. Nagtinginan sina Maria at Marco, sa mga mata niya, nakita niya ang pagiging panatag at pag-aalala. Dahil alam niya na ito ay ang simula pa lang ng isang pagbabago na hindi sigurado na magiging maayos tulad ng gusto nila. Ang pagpupulong noong araw na iyon ay parang nagpapagaan sa lahat ng tensyon. Ngunit sa puso ni Maria mayroong takot. Ang paraan ng pagsasalita ni Nanay Elena tungkol sa pag-iisip sa paghihiwalay ay mukhang simple. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang bagay na mahirap hulaan. Ang mga tao ay madalas na nagsasabi na ang ugali ng isang tao ay hindi maaaring magbago sa loob lang ng isang gabi. Lalo na sa pagitan nila na may malaking pader ng pagpapasya at mga hidwaan sa loob ng mahabang panahon. Nang hapon noong araw na yon, pagkatapos umalis ni Nanay Elena, umupo si Maria sa tabi ng bintana at tiningnan ang kanyang anak na naglalaro. Ang bata na si Leo ay tinawag siyang inanay habang naglalaro siya ng laruang sasakyan. Ang tawa ng bata ay malinaw. Sa pagtingin niya sa kanyang anak, ninais niya na lumaki ito sa isang mapayapang kapaligiran na hindi masaksihan ang hindi pagkakasundo sa pagitan ng kanyang nanay at lola. Alam din ni Maria na kung gusto niyang mangyari iyon, kailangan niyang maging mas kalmado at bawasan ang pagiging emosyonal. Ngunit bilang isang tao, hindi siya laging kalmado sa ilalim ng presyon. Nang gabing iyon, lumipat si Marco sa bahay ng nanay ni Maria. Sabi niya na ayaw niyang maramdaman ni Maria na pinapabayaan siya. Kaya sa mga susunod na araw ay mananatili siya, kasama siya at ang kanilang anak, at hahayaan niyang mag-isa si nanay para bigyan siya ng oras na mag-isip. Tiningnan siya ni Maria. At nagpapasalamat siya, ngunit nag-aalala siya na baka magalit sa kanya si nanay. Ngumiti lang si Marco, sige lang kung magagalit si nanay, basta't hindi ka malungkot. Lumipas ang 3 araw.
At namuhay ng payapa sina Maria at Marco sa bahay ng kanyang nanay. Ang nanay niya ay masaya rin na kasama ang kanyang anak at apo. Ngunit alam ni Maria na ayaw ng kanyang nanay na manatili sila doon ng matagal. Maraming beses na mahina niyang sinabi sa kanya, sa lahat, siya ay biyenan mo. Dapat ay maghanap ka ng paraan para mag-usap kayo ng maayos. Ang tungkol sa paghihiwalay o pagtira ng magkasama, ang mahalaga ay magkaintindihan kayo. Sa ika-4 na araw, tumawag ang nanay ni Marco. Sabi niya na gusto niya kaming imbitahan para kumain. Ang boses niya ay kalmado ngunit mahirap hulaan. Nag-aalangan si Maria ngunit sinabi ni Marco. Sa tingin ko ay nakapag-isip na siya, umuwi na lang tayo at tingnan kung ano ang mangyayari. Nang hapon noong araw na yon, dinala niya ang bata kasama niya at umuwi sila. Nang pumasok sila sa bakuran, nakita ni Maria na ang lahat ay malinis at maayos na, at ang kusina ay may amoy ng nilutong isda. Si Nanay Elena ay nakaupo at naglilinis ng gulay. Nang makita niya sila, tumayo siya at mumiti, umuwi na pala kayo. Maghugas kayo ng kamay at kumain. Hindi na ito ang mapanghusgang boses, at hindi rin ito ang pilit ng ngiti. Ngunit nararamdaman pa rin ni Maria ang isang manipis na distansya. Ang pagkain ay naging tahimik. Binigyan niya si Maria ng pagkain at tinanong niya ang tungkol sa kalusugan ng kanyang apo. Ngunit napansin ni Maria na ang kanyang mga mata ay madalas na nakatingin sa kamay niya kapag nagpapakain siya sa kanyang anak na parang sinusuri kung tama ang ginagawa niya. Ang bagay na yon ay nagparamdam sa kanya ng tensyon. Pagkatapos kumain, dinala ni Marco ang bata sa sala habang tinulungan niya siya sa paglilinis ng mga plato. Habang naghuhugas, bigla siyang nagsalita, naisip ko na, okay lang na maghiwalay tayo, ngunit sa unang bahagi ng nayon lang, para madali akong makadalaw sa aking apo. Tumango si Maria na parang nagkasundo na. Nagpatuloy siya, ngunit bago ako umalis, gusto kong manatili muna ako ng kaunti para masanay. Pagkarinig niya niyan, nakaramdam siya ng babala. Manatili ng kaunti, ibig sabihin. Ang lahat ay babalik sa dati, at least sa loob ng panahong iyon. Ngunit ayaw niyang maging mas tensyonado ang mga bagay kaya sumagot lang siya, sige po, kayo po ang bahala. Sa mga sumunod na araw, tulad ng kinakatakutan ni Maria, bumalik siya sa kanyang lumang ugali. Bawat umaga, maaga siyang gumising at papasok sa kanyang kwarto habang natutulog pa siya para tingnan ang kanyang apo. Siya mismo ang nagpalit ng damit ng bata at nagpalit din siya ng pagkain na niluluto niya at nagdahilan na kailangan itong kainin ng bata para maging malusog. Sinubukan ni Maria na magtiis dahil naisip niya na aalis na siya, ngunit ang pagtitiis ay dahan-dahang nawala. Isang gabi habang nagtatrabaho si Marco, pumasok na naman siya sa kanyang kwarto. May hawak siyang isang bote ng langis. Nakarinig ako na umuubo ang bata kagabi, masama ang pagpapakain ng orange juice sa gabi. Hayaan mong pahiran ko siya ng langis para uminit ang tiyan niya. Dahan-dahan na tumanggi si Maria. Nanay, sinabi po ng doktor na huwag pahiran ng madalas ng langis, madali pong mainis ang balat niya. Ngunit agad siyang nagkunot ng noo. Doktor man o hindi. Nagpalaki na ako ng maraming bata, alam ko ang ginagawa ko. Pagkatapos ay binuhat niya ang bata palabas. Tumayo si Maria na galit at walang magawa. Sa sandaling iyon, naintindihan niya na kung ipagpapatuloy pa ito, lalong magiging malalim ang mga sugat. Naalala niya ang gabing umuulan na umalis siya kasama ang bata. Ang pakiramdam ng pagiging pinipilit na umalis sa bahay ng gabi. Ayaw niyang maulit iyon. Kinabukasan ng umaga, sinabi niya kay Marco, mahal. Sa tingin ko ay dapat nating maghanap ng bahay para kay nanay agad. Kung magpapatagal pa tayo, lalong magiging mahirap ang lahat. Ayokong lumaki ang anak natin sa ganitong sitwasyon. Tahimik si Marco ng matagal at tumango. Alam niya nakakausapin niya ang kanyang nanay ulit at sa pagkakataong ito, magiging matatag siya. Nang gabing iyon, umupo si Marco sa harap ng kanyang nanay, ang kanyang boses ay seryoso, Nanay, iginagalang ko ang inyong opinyon, ngunit gusto ko na umalis kayo ng maaga. Hahanap kami ng bahay na malapit dito. Para madali kayong makadalaw, ngunit kailangan namin ng sariling espasyo. Ang kapaligiran ay tahimik. Inilapag ni Nanay Elena ang tasa sa mesa. Ang kanyang mga mata ay nakatingin ng diretsyo kay Marco. Pinapaalis mo ba ako? Sumagot agad si Marco, hindi po, gusto ko lang na maging komportable kayo at ang pamilya ko.
Ang paghihiwalay ay hindi nangangahulugan ng pagpapabaya. Wala na siyang sinabi pa, tumayo lang siya at pumasok sa kwarto, at isinara ng malakas ang pinto. Ang tunog ng pagsara ng pinto ay malamig. Nagtinginan sina Maria at Marco, ang kanilang mga puso ay mabigat. Alam nila na mula ngayon, hindi na magiging madali ang lahat. At totoo nga, kinabukasan ng umaga nang magising si Maria. Ngunit huwag niyo akong asahan na dadalawin pa kayo tulad ng dati. Magpapanggap na lang ako na wala akong manugang at apo. Ang sinabi niyang iyon ay parang isang mabigat na bato na nahulog. At ang bahay ay naging tahimik at mabigat. Biglang naunawaan ni Maria, ang tunay na bagyo ay nagsisimula pa lang. Ang kapaligiran sa bahay pagkatapos ng sinabi ng biyenan ay naging mabigat. Umupo siya ng tahimik sa upuan, ang kanyang puso ay bumilis, habang si Marco naman ay hinawakan ang kanyang mga kamay para manatiling kalmado. Alam ko na sinusubukan mong maging kalmado. Ngunit malinaw na nasaktan ka sa sinabi niya. Sinabi ni Marco, ang kanyang boses ay dahan-dahan na parang pumipili siya ng mga salita. Ayokong maging ganito ang relasyon natin. Iniisip ko lang ang lahat. Kung nararamdaman mo na walang utang na loob ako, tatanggapin ko. Ngunit sana maintindihan mo. Pinutol niya ang kanyang sinasabi, naiintindihan. Nagpalaki ako sa iyo sa loob ng ilang dekada, hindi ko hinayaan na magutom ka, hindi ko hinayaan na magdusa ka. Ngayon na nagkaroon ka ng pamilya. Nakasama mo ako sa loob lang ng ilang buwan at pinapaalis mo na ako at pinipilit mo pa akong mag-isa. Iyan ba ang pag-unawa mo? Umupo si Maria doon, pakiramdam niya ay siya ang dahilan ng lahat. Sa totoo lang, hindi niya gusto na maging tensyonado ang relasyon ni Marco at ng kanyang nanay. Ang gusto lang niya ay may sariling espasyo para alagaan ang kanyang anak sa sarili niyang paraan at maiwasan ang mga maliliit na hidwaan na maging malaking sugat. Ngunit sa sandaling ito, kukuha pa rin ako ng bahay para sa'yo. Dadalawin kita araw-araw at dadalhin ko ang apo mo para bisitahin ka. Ayokong mamuhay ang asawa at anak ko sa ganitong tensyon. Tumayo siya. At pumasok sa kwarto nang walang sinasabi. Ang pinto ay nagsara at iniwan ang isang tahimik na espasyo. Tiningnan ni Maria si Marco. Nakita niya na namumula ang kanyang mga mata, ngunit mumiti pa rin siya ng pilit. Ayos lang, kaya ko ito. Nang gabing iyon, hindi mahimbing na natulog si Marco. Narinig ni Maria na palipat-lipat siya, at siya naman, tuwing pipikit siya, bumabalik sa kanyang isip ang mga mata niya. Ang mga mata niya nagalit at nasaktan, ngunit may halong pagiging matatag na mahirap baguhin. Kinabukasan ng umaga, maaga siyang nagising at lumabas habang nagpapasuso pa si Maria sa kanyang anak. Sinabi niya na maghahanap siya ng bahay para kay nanay. Pagdating ng tanghali, tumawag siya at sinabi na nakakita siya ng ilang bahay, ngunit gusto pa rin niyang maghanap ng malapit para madaling makadalaw. Tahimik na nakinig si Maria. Ang kanyang puso ay guminhawa ngunit hindi rin siya panatag. Nang hapon, lumabas si Nanay Elena sa kwarto, may dalang isang malaking bag hindi niya tiningnan si Maria. Sinabi lang niya na lilipat muna ako sa bahay ni Tita Lani ng ilang araw. Si Tita Lani ay ang tunay na kapatid niya na nasa 3 bahay lang ang layo. Tumango si Maria. Magalang na bumati sa kanya, ngunit tahimik lang siyang umalis. Sa mga araw na wala siya, naging tahimik ang bahay ng sobra. Wala nang mga paalala, wala nang mga yapak sa kwarto sa gabi. Naging mas komportable si Maria, ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, mayroong kulang. Sa lahat, siya ay nanay ni Marco at lola ng kanyang anak. Madalas na dumadalaw si Marco sa bahay ni Tita Lani para bisitahin ang kanyang nanay, nagdadala siya ng pagkain, at bumibili siya ng gamot. Sabi niya na bihira niya siyang kausapin, ngunit tinatanggap pa rin niya ang mga bagay, at kumakain pa rin siya. Sinubukan din niyang dalhin ang kanyang apo, ngunit binuhat niya lang ito sandali at ibinalik, at nagdahilan na inaantok na ang bata. Habang naririnig iyon ni Maria, nalungkot at naawa siya. Isang linggo ang lumipas, nakakita si Marco ng isang maliit na bahay sa simula lang ng nayon, na wala pang 200 metro ang layo sa kanilang bahay. Pag-uwi niya, sinabi niya ang balita. Sinabi niya na nagbayad na siya ng renta sa loob ng kalahating taon, at bumili siya ng ilang pangunahing gamit para makalipat siya. Sabi niya pa na hihilingin niya kay Maria na tulungan siya sa pag-aayos para makita niya na iginagalang pa rin niya siya. Pumayag si Maria kahit na medyo nag-aalala siya. Kinabukasan,
Sinamahan niya si Marco sa bahay ni Tita Lani. Nang pumasok sila, nakita nila si Nanay Elena na nagbabalat ng bayabas. Nang makita niya si Maria, huminto siya sandali at inilapag ang kutsilyo. Nanay, kumuha ako ng bahay para sa inyo sa simula lang ng ngayon. Bukas ng umaga, lilipat na tayo, sabi ni Marco, ang kanyang boses ay sinubukang maging kalmado. Hindi siya agad sumagot. Tiningnan niya lang si Maria ng matagal. Ang kanyang mga mata ay nagparamdam sa kanya ng lamig. Pagkatapos ay lumingon siya kay Marco, bahala ka, ngunit magsasabi ako, hindi ako madalas nadadalaw. Dumalaw po kayo, laging bukas ang bahay namin. Kinabukasan ng umaga, nagsimula silang maglipat ng mga gamit. Sinubukan ni Maria na tumulong sa paglilinis, pag-aayos, at paggawa nito ng maayos. Hindi siya nagsasalita ng marami, ngunit nakita niya na tumitingin siya sa kanya ng ilang beses. Siguro ay nararamdaman niya na hindi niya talaga gustong maghiwalay. Gusto lang niya na maging komportable ang lahat. Nang hapon, nang natapos na ang lahat, umupo siya sa upuan at tiningnan ang bagong bahay. Okay lang, sabi niya ng maikli. Nagulat siyang lumingon kay Maria, umuwi ka na at alagaan mo ng mabuti ang asawa mo, huwag mo siyang hayaan na maghirap. Ngumiti si Maria at sumagot, sige po, huwag po kayong mag-alala. Sa mga sumunod na araw, ang lahat ay mukhang payapa na. Hindi na siya nakikialam sa mga bagay sa bahay, at si Maria naman ay kusang dumadalaw sa kanya ng ilang beses, kasama ang kanilang anak. Nanatili siyang tahimik ngunit nakita ni Maria na ang kanyang mga mata ay hindi na kasing seryoso tulad ng dati. Ngunit ang kapayapaan na yon ay hindi nagtagal. Isang gabi, sabi niya nang mabilis at tumakbo siya palabas. Binuhat ni Maria ang kanyang anak at sumunod sa kanya. Nang makarating sila, nakita niya siyang nakaupo sa kama ng ospital. Ang kanyang kanang paa ay binalutan, ang kanyang mukha ay masakit. Nang makita niya siya, nagulat siya ngunit hindi siya tumalikod tulad ng dati. Si Marco ay nag-aalala na nagtanong. Habang si Maria naman ay kinuha ang panyo at pinunasan ang kanyang pawis. Wala siyang sinabi, tumango lang siya ng mahina. Nang dalhin siya pauwi, gabi na. Tinulungan siya ni Marco sa kama. Habang naghanda si Maria ng mainit na gatas. Bago siya uminom, tiningnan niya siya, ang kanyang boses ay humina, salamat, anak. Tatlong salita lang iyon, ngunit guminhawa ang pakiramdam ni Maria. Hindi niya alam kung ito ba ay ang simula ng isang tunay na pagbabago o isang sandali lang ng pagiging malambot. Ngunit naniniwala siya na kung may pagmamahalan pa, may pag-asa pa na ayusin ang lahat. Simula ng araw na nahulog si Nanay Elena sa palengke, naging mas kalmado ang kapaligiran sa pagitan nila ni Maria. Minsan ay nagbibigay siya ng payo, at ang kanyang boses ay hindi na kasing seryoso. Naiintindihan ni Maria. Siguro ang pagkahulog na iyon ay nagparamdam sa kanya ng pagiging mahina ng katandaan at ang halaga ng tunay na pag-aalala. Sa mga araw na abala si Marco, dinadala pa rin ni Maria ang bata sa bahay niya. Ang maliit na bahay na inupahan niya ay simple ngunit maliwanag. May bakuran sa harap na sapat para patuyuan ng damit at magtanim ng ilang halaman. Sa bawat pagpunta ni Maria, madalas na nakaupo siya sa harap, ang kanyang mga mata ay tahimik na nakatingin sa daan sa nayon. Nang marinig niya ang maliliit na salita ng kanyang apo na si Leo, nagningning ang kanyang mga mata at dali-dali siyang tumayo, nakalimutan na masakit pa ang kanyang paa. May isang beses na habang naghahanda si Maria ng gatas para sa kanyang anak. Sa loob ng ilang araw na nasa bahay lang ako, naisip ko, naawa rin ako sa'yo. Ikaw lang ang nag-aalaga sa asawa mo, sa bata, at kailangan mo pang tiisin ang mga paninindigan ko. Ang kanyang boses ay humina na parang ang mga salitang iyon ay mahirap sabihin. Tahimik si Maria sandali at sumagot, naiintindihan ko po, nag-aalala lang kayo sa inyong apo, ngunit minsan po. Ang paraan niyo ay nagpaparamdam sa akin ng presyon. Gusto ko rin po na maging masaya ang pamilya namin para lumaki ang bata na may pagmamahalan mula sa nanay niya at lola niya. Wala na siyang sinabi pa, tumango lang siya ng mahina. Ang kanyang mga mata ay hindi na malayo tulad ng dati, ngunit mukhang mayroong isang pag-unawa. Ngunit ang buhay ay hindi kailanman magiging payapa ng matagal. Isang gabi, umuwi si Marco mula sa trabaho na may mabigat na mukha. Inilapag niya ang kanyang bag sa mesa. Umupo siya sa upuan at bumuntong hininga. Nang tanungin siya ni Maria, sumagot lang siya ng maikli.
Nang hapon na ito, dumalaw ako sa nanay ko, nakita ko siyang nakikipagtalo kay Tita Lani. Sinabi niya na ibebenta niya ang lumang bahay sa probinsya para bumili ng lupa dito at magtatayo siya ng bahay sa tabi lang ng bahay natin. Nagulat si Maria. Sa tabi lang ng bahay natin. Sabi niya maghihiwalay siya. Tumango si Marco ngunit ang boses ay pagod. Tinatanong ko rin yan. Sinabi niya na maghihiwalay pa rin siya ngunit gusto niyang maging malapit para madali siyang makadalaw sa kanyang apo at para hindi na ako kailangan na magpabalik-balik. Sinabi niya ng diretsyo na hindi siya panatag na ikaw lang ang mag-aalaga sa anak natin. Naiintindihan ni Maria ang ibig sabihin ng mga salitang iyon. Kahit na hindi na sila magkasama. Kung manirahan siya sa tabi nila, makikialam pa rin siya kahit na anong oras. Sa kanyang puso, nakaramdam siya ng isang pagiging hindi panatag at pagkadismaya. Nang gabing iyon, hindi siya nakatulog. Siya pa rin ang nanay ni Marco, ang pagtanggi ay magpaparamdam sa kanya ng hirap at siya ay masasaktan. Kinabukasan ng umaga, pumunta siya sa bahay niya. May dala siyang kaunting lugaw na manok para kainin niya. Umupo sila sa harap, ang tunog ng hangin ay dumadaan sa mga dahon. Pumili si Maria ng mga salita, "Nanay, narinig ko po na gusto niyo pong bumili ng lupa sa tabi ng bahay namin, takot po ako na masyado kayong gumastos." Umiti siya ng pilit, "Pera ko iyan, ako ang bahala. Gusto kong maging malapit para sa apo ko, huwag kang mag-alala." Ang paraan ng kanyang pagsasalita ay simple, ngunit matatag kaya alam ni Maria na mahirap baguhin ang kanyang desisyon. Tumango lang siya ng mahina ngunit ang kanyang puso ay mabigat. Pagkatapos ng ilang araw, sinabi ni Marco na nagbayad na si nanay ng down payment sa isang piraso ng lupa na wala pang 100 metro ang layo sa kanilang bahay. Pagkarinig ni Maria, lalo lang siyang magpapakalayo. Nang nagsimulang itayo ang bagong bahay, madalas na niyang dinadala ang anak niya para tingnan. Masaya siya, itinuro niya ang bawat sulok at sinabi na dito ang kusina. Tumulong si Marco sa paglipat ng mga gamit, habang si Maria naman ay nagluto ng pagkain para sa bagong bahay. Nang gabi, magkakasama sila sa hapagkainan, ang kapaligiran ay mukhang mainit. Tinignan niya ang kanyang apo na masarap kumain, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng tunay na kaligayahan. Ngunit ang kaligayahan na iyon ay hindi nagtagal. 1 linggo lang ang lumipas. Habang naglalaba siya, dumating siya, may hawak na isang bote ng gamot sa ubo, at sinabi, "Narinig ko na umubo ang apo ko kagabi, ipainom mo ito. Masama ang gamot na ito na binili ko sa probinsya." Alam ni Maria na ito ay isang lumang gamot at hindi sigurado na ligtas kaya dahan-dahan siyang tumanggi. "Salamat, nanay, ngunit dinala ko na sa doktor ang anak ko." At sinabi niya na uminom lang ng ubo. Ang gamot na yan ay masama. Tahimik siya ng 1 segundo at sinabi, "Doktor man o hindi, hindi ako nagkakamali sa aking karanasan. Subukan mo." Ang kanyang boses ay hindi seryoso, ngunit nakita ni Maria ang anino ng nakaraan. Nang gabing iyon, umuwi si Marco, sinabi niya sa kanya ang nangyari. Niyakap niya ang kanyang ulo at bumuntong hininga, "Alam kong mahirap itong maiwasan, ngunit maging kalmado tayo, huwag nating hayaan na maging masama ang lahat." Tumango si Maria ngunit sa kanyang puso, nararamdaman niya na ang mga alon ay dahan-dahang dumarating. Ang pinakamasamang nangyari ay sa isang hapon habang nililinis niya ang kanyang anak. Ipinaliwanag ni Maria na ang balat ng anak niya ay bagay sa baby bath na ito, ngunit hindi siya nakinig at sinabi niya na mali siya. Sa sandaling iyon, pagod na siya at nawalan siya ng pasensya. At nasabi niya, "Nanay, alam ko po na mahal niyo ang inyong apo, ngunit sana po ay hayaan niyo akong alagaan siya sa sarili kong paraan." Ang mga salitang iyon ay nagpabigat sa kapaligiran. Alam ni Maria na ang hidwaan na ito ay kailangan niyang harapin ulit. At naiintindihan niya na sa pagkakataong ito, mayroong takot na ang maikling kapayapaan na ito ay ang kapayapaan bago ang isang bagong bagyo. Sa mga sumunod na araw, pagkatapos ng tensyonado na pag-uusap ni Maria at Nanay Elena tungkol sa pag-aalaga sa anak, hindi maaaring manatili ito ng ganito. Tahimik si Maria sandali at tumango. Kahit na sa puso niya, mayroon pa ring mga isyu, naiintindihan niya na ang pag-iwas ay hindi ang solusyon. Kinabukasan, maaga siyang nagising para pumunta sa palengke at bumili ng mga paborito niyang pagkain, nilutong isda sa isang palayok, sinigang, at pinakulo ang gulay na may bagoong. Gusto niya na sa pagpunta niya. Mararamdaman niya na iginagalang pa rin niya siya at itinuturing na pamilya.
Nang gabi, nang pumasok siya, ang kanyang anak ay tumakbo sa kanya at niyakap siya, tinatawag siyang Lola. Nakita niya na lumambot ang kanyang mga mata. Sa hapagkainan, sinubukan ni Marco na mag-usap at binanggit niya ang ilang alaala noong bata pa siya para mabawasan ang tensyon. Nagtanong din siya ng ilang bagay tungkol sa kanyang apo, ngunit karaniwan ay nakatuon lang siya sa kanyang anak. Pagkatapos kumain, habang nagliligpit si Maria, tinawag niya si Marco para mag-usap sa labas. Hindi niya narinig ng malinaw, ang alam lang niya ay nang bumalik siya, naging malungkot ang kanyang mukha. Umupo siya sa tabi niya. Mahina siyang nagsalita, sabi ni nanay ayaw na raw niyang pumunta ng madalas sa bahay natin, dahil takot siyang maging hindi komportable ka. Ngunit ayaw din niyang maging malayo ang kanyang apo. Kaya siguro hihilingin niya na kunin niya ang apo natin sa loob ng ilang araw. Pagkarinig niya niyan, nalungkot si Maria. Alam niya na mahal niya ang kanyang apo, ngunit maliit pa ang anak niya. At sanay siyang matulog sa tabi niya at madalas siyang magkasakit. Takot siya na kung papayagan niya siyang kunin ang apo niya sa loob ng ilang araw, gagamitin niya ang lumang paraan sa pag-aalaga at hindi siya papayag. At ang mga hidwaan ay magsisimula na naman. Sinubukan niyang panatilihing kalmado ang kanyang boses, sabihin mo sa kanya. Maliit pa ang bata, hindi pa sanay na matulog sa malayo sa mga magulang, kapag mas malaki na, papayagan ko siya na matulog sa kanya. Ngunit bumuntong hininga si Marco, sinabi ko na. Sinabi niya na basta't siya ang mag-aalaga, magiging malusog ang apo niya, at hindi na ito magkakasakit. Naisip niya na mahina ka sa pag-aalaga sa bata. Ang mga salitang iyon ay tumama sa sensitibong bahagi ng puso ni Maria. Ginawa niya ang lahat para alagaan ang kanyang anak, sa bawat pagkain, sa bawat pagtulog, siya ay maingat. Ngunit sa mga mata ni Nanay Elena, isa pa rin siyang walang kaalamang nanay. Pagkatapos ng ilang araw, habang naglalaba siya, dumating siya. Nang walang pag-aalangan, sinabi niya. Sa susunod na linggo, kukunin ko ang apo ko sa loob ng ilang araw, huwag kang mag-alala, aalagaan ko siya ng mabuti. Huminto si Maria sandali at mahina siyang sumagot, Nanay. Hindi pa po sanay ang anak ko na matulog sa malayo, at nag-aalala po ako na baka hanapin niya kami. Hindi po ba't mas maganda kung mas malaki na siya? Tiningnan niya siya. Ang kanyang mga mata ay naging matigas. Noon, nagpalaki ako ng ilang bata, hindi ganoon na hindi sanay, naghahanap ka lang ng palusot. Ang mga salitang iyon ay parang isang karayom na tumusok sa karangalan ni Maria. Huminga siya ng malalim at sinubukan niyang huwag maging malakas ang kanyang boses. Nanay, alam ko po na mahal niyo ang apo niyo, ngunit bawat tao ay may sariling paraan sa pag-aalaga, gusto ko po na ako mismo ang mag-aalaga sa anak ko. Sa sandaling iyon, nakita ni Maria ang galit na dumaan sa kanyang mukha. Lumingon siya at umalis, wala siyang sinabi pa. Nang hapon noong araw na yon, hindi na siya pumunta. Naisip niya na pansamantalang magiging tahimik ang lahat, ngunit hindi. Isang tanghali habang bumalik siya mula sa palengke, nang makarating siya sa pinto. Nakita niya si Nanay Elena na buhat-buhat ang anak niya sa bakuran. Sinabi niya na dumalaw siya at nakita niyang mag-isa ang apo niya, kaya dinala niya sa bahay niya para hindi malungkot. Nanginginig si Maria sa pag-aalala, ngunit pinigilan niya at sumunod siya sa kanya sa bahay niya. Sa bahay niya, nakita niya sa mesa ang isang mangkok ng lugaw na may usok pa. At may malakas na amoy ng Chinese medicine. Agad niyang napansin na hindi ito ang lugaw na niluluto niya, kundi ang lugaw na sinasabi niya na masarap para sa mga bata. Dahan-dahan ngunit matatag siyang nagsalita, Nanay, sinabi po ng doktor na huwag pakainin ang anak ko ng ganito dahil madali siyang magkaroon ng alerhiya. Inilapag niya ang mangkok. Ang kanyang mga mata ay matalim. Doktor, doktor, laging doktor. Nagpalaki ako ng 3 anak na malakas at malusog, hindi ko kailangan ng doktor na magturo sa akin. Naramdaman ni Maria na ang lahat ng pagtitiis niya sa loob ng mahabang panahon ay nasira na. Binuhat niya ang kanyang anak, sinubukan niyang panatilihing kalmado ang kanyang boses, pasensya na po. Ngunit sa pagkain ng anak ko, sana po ay igalang niyo ang opinyon ko. Ayokong mag-away tayo sa harap ng apo niyo. At pagkatapos niyang marinig ang kwento, bumuntong hininga lang siya. Naiintindihan kita ngunit mahirap din si nanay na magbago. Takot ako na isang araw. Ang hidwaan na ito ay mawawala na sa kontrol. Tiningnan siya ni Maria nang walang sinasabi, at sa puso niya mayroon ng mas malalim na sugat. Sa mga sumunod na araw, bihira na siyang pumunta.
Minsan sa loob ng isang linggo, hindi sila nagkikita, tumatawag lang siya mula sa kanyang bakuran para magtanong tungkol sa kanyang apo. Naramdaman ni Maria na guminhawa siya ngunit nalungkot din siya. Sa lahat, kailangan ng kanyang anak ang pagmamahal ng kanyang lola. Ngunit ayaw niya na ang pagmamahal na iyon ay maging presyon sa kanila. Isang umaga habang naglalaba siya, umuwi si Marco na may seryosong mukha. Tinawagan ako ni nanay, may problema. Dali-dali siyang sumunod sa kanya sa bahay niya. Pagpasok niya, nakita niya siyang nakaupo sa tabi ng kama, ang kanyang mukha ay maputla at sa mesa ay may isang papel. Tumingin siya. Ang kanyang boses ay mahina, uwi ako sa probinsya. Ang mga salitang iyon ay nagpagulat kina Maria at Marco. Ipinaliwanag niya, ang boses ay dahan-dahan, hindi ako bagay dito. Uwi ako sa probinsya, sa tabi ng puntod ng mga ninuno. Doon, may mga kilala akong kapitbahay, at walang sinuman ang makikialam sa buhay ng iba. Tiningnan ni Maria siya, at bigla siyang nalungkot. Ang lahat ng galit ay nawala, ang natira lang ay ang pakiramdam ng pagkawala. Alam niya na kung uwi siya sa probinsya, mas bihira na makikita ng kanyang anak ang lola niya. At ang distansya sa pagitan nila ay hindi na lang ilang hakbang kundi isang mahabang daan. Tahimik si Marco ng matagal at sinabi, "Nanay, okay lang kung saan ka mananatili, basta't masaya ka. Ngunit kung kailangan mo, dadalhin ko ang apo mo para bisitahin ka anumang oras." Tumango lang siya at tumalikod. Tumayo si Maria doon. Hindi niya alam kung dapat ba siyang maging masaya dahil may sarili na siyang espasyo o malungkot dahil ang isang bahagi ng pamilya ay mawawala na. Hindi niya alam kung ang desisyon niya ay para palayain ang sarili niya o para sabihin na sumuko na siya. Ngunit naramdaman niya na hindi pa ito ang katapusan ng kwento. Simula nang sabihin ng biyenan niya na uwi siya sa probinsya, ang maliit na bahay niya ay naging tahimik. Sa tuwing dinadala niya ang anak niya, nagsasalita lang siya ng ilang salita at pagkatapos ay tahimik na naglilinis o nakaupo sa harap. Hindi na rin siya pumupunta sa bahay nila para lang magtanong sa apo niya. Na para bang may isang problema na hindi pa tapos, at ang bagay na iyon ay nagparamdam sa kanya ng hindi pagiging panatag. Isang hapon habang wala pa si Marco, dinala ni Maria ang anak niya sa bahay niya. Nag-aayos siya ng mga damit sa bag, ang kanyang mga galaw ay dahan-dahan ngunit matatag. Nang makita niya si Maria, tumunghay siya sandali at nagpatuloy sa kanyang ginagawa. Umupo si Maria sa upuan, at mahina siyang nagsalita, "Nanay, alam ko po na gusto niyo pong umuwi sa probinsya para maging komportable. Ngunit sa tingin ko po ay may iba pang dahilan. Kung mayroong bagay na nagpapalungkot sa inyo, maaari po ninyong sabihin para alam namin ni Marco at ayusin namin." Huminto siya. "Pakiramdam ko ay wala akong naitulong sa inyo at ginawa ko lang na maging mahirap ang mga bagay. Sa probinsya, may lupa pa ako, may hardin, kaya ko ang aking sarili, hindi ko kailangan ng sinuman. Dito, tuwing may kailangan ako, kailangan kong mag-antay kay Marco na abala, ayoko na maging pabigat." Tinignan siya ni Maria, gusto niyang sabihin na hindi siya kailanman naging pabigat. Ngunit nagpatuloy siya, ang kanyang boses ay naging mas malungkot, "Ikaw din nandito ako, at naririnig ko ang mga tsismis ng mga kapitbahay, may nagsasabi na pinalayas ako ng manugang ko. Hindi kita sinisisi, ngunit nasaktan ako sa narinig ko. Sa pag-uwi ko sa probinsya, at least may iwasan ko ang mga tsismis." Pagkarinig niya niyan, naintindihan na ni Maria ang lahat. Kaya pala ang sugat ay hindi lang sa mga maliliit na hidwaan, kundi pati na rin sa kanyang karangalan sa harap ng mga tao. Tahimik si Maria sa loob ng ilang segundo at sinabi, "Nanay, pasensya na po dahil narinig niyo yon. Ngunit kung mananatili po kayo dito, susubukan ko na ipakita sa lahat na nagmamahalan tayo, at walang sinuman ang nagpapalayas." Ngumiti siya ng mahina ngunit ang ngiti ay may halong lungkot. "Alam kong mabuti ka, ngunit minsan, ang tahimik na pag-alis ay ang paraan para hindi masaktan pa ang damdamin. Dalhin mo siya sa probinsya para bisitahin ako, magiging masaya ako." Tumango si Maria, sinubukan niyang ngumiti. Ang bus ay umalis. At naiwan sa puso niya ang isang kakaibang pakiramdam ng pagiging walang laman. Ang kanyang anak ay nagtataka na nagtanong, nasaan si Lola, Nanay, at hindi siya makapagsalita. Niyakap niya lang ang kanyang anak ng mas mahigpit. Sa mga sumunod na araw, naging tahimik ang bahay, wala nang tunog ng mga yapak sa labas, wala nang boses na nagtatanong kung nakakain na sila. Bigla niyang na-miss ang mga bagay na inisip niya na nakakairita. Madalas na siyang tumatawag.
Ang kanyang boses sa probinsya ay mas komportable. Nagkukwento siya tungkol sa mga kapitbahay na nagtanim ng mga halaman at tungkol sa masayang palengke sa umaga. Ngunit napansin ni Maria na bihira siyang magsalita tungkol sa pagbalik sa Maynila. Isang gabi habang nag-aalaga si Marco sa anak niya, may natanggap siyang tawag. Ang kanyang boses ay karaniwan sa simula ngunit pagkatapos ay naging malungkot. Pagkatapos niyang ibaba ang telepono, lumingon siya sa kanya, si Tita Lani ang tumawag. Sinabi niya na ibinenta ni nanay ang lupa sa probinsya. Nagulat si Maria, ibinenta ang lupa. Bakit hindi niya sinabi? Umiling si Marco. Hindi rin alam ni Tita Lani, ang alam lang niya ay sinabi ni nanay na ibinenta niya ito para sa isang mahalagang bagay. Sabi niya na hindi masaya ang boses niya. Mula noong araw na yon, ang pag-iwas niya ay lalong nagparamdam kay Maria na mayroong siyang tinatago. Pagkatapos ng ilang linggo, bigla siyang pumunta sa Maynila. Binuksan ni Maria ang pinto at nakita niya siyang nakatayo doon, may hawak na isang bag, ang kanyang mukha ay payat. Pagpasok niya, agad siyang nagsalita, hindi ako magtatagal. Dumating ako para ibigay ito sa inyo. Kinuha niya mula sa bag ang isang makapal na tumpok ng pera at inilagay sa mesa. Nagtinginan sina Maria at Marco na nagulat. Dahan-dahan siyang nagsalita. Ito ang pera mula sa pagbebenta ng lupa, gusto kong ireserba para sa aking apo, para sa kanyang pag-aaral. Naantig si Maria ngunit nasamid din siya. Nanay, bakit hindi niyo po itinago para sa inyong sarili kung sakaling magkasakit kayo? Umiling siya, simple lang ang buhay ko, hindi ko kailangan ng marami. Ang gusto ko lang ay magkaroon ng magandang kinabukasan ang apo ko. Ang mga salitang iyon ay nagpatahimik sa kanya. Ang lahat ng hidwaan, galit ay parang nawala. Ang natira lang ay ang pasasalamat at awa. Bigla niyang naintindihan na kahit na iba ang paraan niya sa pagpapakita ng damdamin, ang pagmamahal niya sa kanyang pamilya ay mas malaki kaysa sa lahat ng bagay. Nang gabing iyon, habang natutulog na siya sa sala, humiga si Maria sa tabi ni Marco at hindi siya makatulog. Sa kanyang isip, naririnig niya ang mga salita niya noong hapon, minsan ang tahimik na pag-alis ay ang paraan para hindi masaktan pa ang damdamin. Naintindihan ni Maria na hindi niya maaaring hayaan ang relasyon na ito na maging kalahating malapit at kalahating malayo. Kailangan nilang maging bukas. O patuloy silang mamumuhay sa ilalim ng pagiging mapanghusga. Nagdesisyon siya na kinabukasan ng umaga ay kakausapin niya siya ng masinsinan. Hindi lang para magpasalamat kundi para tanungin din ang lahat ng bagay na tinago niya. Gusto niyang maintindihan siya para wala ng tahimik na pag-alis. Kinabukasan ng umaga, maaga siyang nagising kaysa sa karaniwan. Ang bagong sikat ng araw sa kusina ay dilaw at mainit. Naghanda siya ng isang tasa ng tsaa. At naghanda rin siya ng ilang tinapay at dinala niya sa mesa sa labas. Nakaupo pa rin si Nanay Elena sa harap, ang kanyang mga mata ay pikit na parang nag-isip. Nang marinig niya ang tunog niya, lumingon siya, ang kanyang mga mata ay kalmado, ngunit mayroon pa rin kaunting distansya. Umupo si Maria sa harap niya, ibinuhos ang tsaa sa tasa at mahina siyang nagsalita, Nanay, kahapon. Hindi po ako nakapagsalita ng maayos. Salamat po sa pag-isip nyo sa apo nyo, sa amin ni Marco, ngunit gusto ko rin po na maintindihan kung bakit nyo po agad na ibinenta ang lupa. Tahimik siya sandali, ang kanyang kamay ay dahan-dahang umiikot sa tasa ng tsaa. Ang sikat ng araw sa umaga ay tumama dito, at naging malinaw ang mga kulubot sa kanyang mukha. Pagkatapos ay bumuntong hininga siya, dahil nagtanong ka, sasabihin ko sa iyo ang totoo. Ibinenta ko ang lupa hindi lang dahil gusto kong bigyan ng pera ang apo ko. Sa totoo lang, gusto ko ring bayaran ang isang lumang utang. Medyo nagulat si Maria. Anong utang, nanay? Dahan-dahan siyang nagsalita, maraming taon na ang nakalipas, nang nagsimula palang magtrabaho si Marco. Nangutang ako sa isang kamag-anak para sa kasal ng kanyang kapatid. Ayokong malaman niyo kaya patago kong binabayaran. Ngunit noong nakaraang taon, may nag-alok sa lupa sa probinsya. Nalungkot si Maria. Kaya pala sa likod ng kanyang pagiging matigas at pagiging nasasaktan ay ang buong buhay niyang pag-aalala, pag-ipon, at laging natatakot na maging pabigat siya. Bigla niyang naintindihan kung bakit nagpumilit siyang magkaroon ng distansya, hindi lang dahil sa hidwaan kundi dahil gusto niyang ayusin ang lahat ng mag-isa. Mahina si Maria na nagsalita, Nanay. Hindi ka kailanman naging pabigat sa amin.
Kung sinabi niyo noon, aayusin namin ni Marco ang lahat. Sa pagtatago niyan, mas lalo lang po akong naawa sa inyo. Takot akong maging mahina sa harap niyo. Takot din ako na kung magiging malapit tayo, ang mga maliliit na bagay ay magpapagod sa inyo. Tiningnan siya ni Maria, ang kanyang puso ay puno ng awa. Sa loob ng maraming taon, naisip niya na siya ay mahirap na tao at seryoso. Ngunit ngayon, naunawaan niya na siya ay isang tao rin na may mga takot at nalulungkot din. Ang paraan niya sa pagprotekta ng pagmamahalan ay ang panatilihin ang tamang distansya. Kinuha ni Maria ang kanyang lakas at nagsalita siya ng galing sa puso, "Nanay. Magsasalita tayo ng diretsyo. Malapit man o malayo, hindi mahalaga, ang mahalaga ay ang pagtingin natin sa isa't isa bilang isang pamilya." Tiningnan niya siya ng matagal at tumango siya. Sana ganoon din, sige na, kalimutan na natin ang nakaraan. Umupo sila ng matagal at nag-usap tungkol sa mga simpleng bagay. Ang mga halaman na itinanim niya sa probinsya. Ang mga kapitbahay na nagtayo ng bagong bahay, ang apo niya na mas madalas na nagsasalita. Minsan ay tumatawa siya nang marinig niya ang mga kalokohan ng apo niya. Ang kapaligiran sa pagitan nila ay naging mas kalmado na parang isang malaking bato ang nawala sa kanilang puso. Nang tanghali noong araw na yon, umuwi si Marco. At sinabi niya sa kanya ang buong kwento. Tahimik siya sandali at pagkatapos ay bumuntong hininga ng mahina. Lagi kong alam na matatag si nanay. Ngunit hindi ko naisip na patago niya palang inaalala ang maraming bagay. Buti na lang at nagtanong ka, kung hindi, siguro ay patuloy niya pa ring itatago. Sa mga sumunod na araw. Sa umaga ay magkasama silang pumunta sa palengke. At sa hapon naman ay naglalaro siya sa kanyang apo para makapaglinis siya. Ang mga simpleng bagay na ito ay bihira noon. Nang handa na siyang umalis. Nang ibigay niya sa kanya ang basket, tiningnan niya siya at medyo nagluha ang kanyang mga mata. "Napaka-sweet mo, mas panatag ako ngayon." Ngumiti si Maria, "Maging panatag po kayo sa probinsya. Kapag na-miss niyo ang apo niyo, tumawag lang kayo, dadalhin ko siya agad." Tumango siya, hinalikan niya ang kanyang apo ng matagal bago niya ito ibinigay. Ang bus ay dahan-dahang umalis. Tiningnan niya ito, sa kanyang puso ay guminhawa siya ngunit nalungkot din siya. Nang gabing iyon, habang nagliligpit siya sa hapagkainan, biglang nagsalita si Marco, "Alam mo ba? Sa tingin ko, ang lahat ngayon ay nagbago na, wala ng distansya na puno ng hinala tulad ng dati." Ngumiti si Maria na pumapayag, ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso. Nararamdaman niya na hindi pa ito ang katapusan ng kwento. Dahil sa sandaling tinanggap niya na maging bukas, hindi na siya magiging tahimik sa pag-alis. At siguro, sa lalong madaling panahon, mahina siyang bumulong sa kanyang puso, ang relasyon na ito, kahit na dumaan pa sa maraming pagsubok, ay hindi masisira. Dahil sa pagitan natin ay mayroong isang koneksyon. Iyan ay ang pagmamahal sa bata. At hindi niya alam na sa mga susunod na buwan, magkakaroon pa ng maraming problema. Ngunit sa halip na maging malayo, lalo lang silang magiging malapit. Ang kanyang boses ay masaya na nagkukwento tungkol sa ani ng bigas, at tungkol sa mga kapitbahay na umuwi ang anak galing sa malayo. Masaya si Maria dahil malusog siya at masaya ang kanyang isip. Ngunit sa isang hapon sa weekend, habang naglalaba siya, may natanggap na namang tawag si Marco. Sa ilang salita lang, tumayo siya ng mabilis, ang kanyang mukha ay seryoso. Ibinaba niya ang telepono at tiningnan siya, tumawag si nanay. Sabi niya may malaking problema, mukhang ang lupa sa likod ng bahay niya ay inaagaw ng ibang tao. Nagulat si Maria, bakit inaagaw? Lupa iyon na galing sa mga ninuno nila. Umiling si Marco, hindi ko pa alam. Sabi ni nanay ay may pinakita silang papel na sinasabi na ang isang bahagi ng lupa ay sa kanila. Ayaw niyang maging malaki ang problema, ngunit nag-aalala siya na baka mawala ang lahat. Pagkarinig niya niyan, naintindihan niya agad na ang problema ay hindi simple. Sa probinsya, ang mga isyu sa lupa ay sensitibo, kapag nasangkot na ang mga papel, nagiging komplikado na ito. Si Nanay Elena ay isang taong may mataas na pagmamahal, madalas na nagbibigay para sa kapayapaan. Ngunit kung ibibigay niya ito, hindi niya alam kung gaano pa siya magdurusa. Nang hapon noong araw na yon, nagdesisyon sila na umuwi sa probinsya kinabukasan. Kinabukasan ng umaga, ang pamilyar na daan patungo sa probinsya ay bumalik sa kanilang paningin. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito ang pakiramdam ng kapayapaan ng isang normal na pagbisita.
Ayaw namin na maging malaki ang problema, ngunit malinaw ang papel. Ang lupa sa likod ng bahay mo ay sa pamilya namin at ngayon ay kukunin lang namin ang sa amin. Si Nanay Elena. Ang kanyang mukha ay tensyonado, sumagot, ang lupang ito ay ang lupang binuo ng aking mga ninuno bago pa kayo ipanganak. Sa loob ng maraming taon, hindi nyo ito inalagaan o tinanong. Ngayon ay bigla nyong kukunin. Paano ko yan tatanggapin? Nakita ni Maria na nanginginig ang kanyang kamay, ngunit sinubukan pa rin niya na maging matatag. Pumasok si Marco. At dahan-dahan siyang hinarangan. Kung gusto niyo ng pag-uusap, pumunta kayo sa munisipyo. Hindi ito ang oras para magtalo sa bakuran. Ang mga taong iyon ay tiningnan sila at umalis. Ngunit ang kanilang mga mata ay nagpapakita ng pagiging hindi komportable. Nang umalis na sila, umupo siya sa upuan at bumuntong hininga. Sa loob ng ilang araw. Huwag po kayong magbigay dahil nahihiya kayo sa mga kapitbahay. Tumango si Marco, bukas, sasamahan kita sa munisipyo para ayusin ang lahat, dalhin natin ang lahat ng orihinal na papel. Kinabukasan. Pumunta sila sa munisipyo. Tiningnan ng opisyal ang kaso at sinabi, ang lupain ng inyong pamilya ay legal, ngunit ang lupang ito ay nasa tabi ng hangganan, hindi pa malinaw ang paglalagay ng marka. Kaya siguro ang kabilang panig ay ginagamit ang lumang papel para magbigay ng presyon. Nang marinig niya yon, nagkunot ang noo ni Nanay Elena. Kung ganoon, ano ang gagawin? Kung ganito, hindi ako magiging panatag. Sinabi ng opisyal na maging kalmado, pababain namin ang aming mga tao para sukatin ulit at itatama namin ang mga papeles. Huwag kayong mag-alala. Nang umalis sila sa munisipyo, tahimik pa rin siya. Alam ni Maria na kahit na sinabi ng opisyal iyon, nag-aalala pa rin siya na baka mawala ang lupa. Ang lupang iyon ay hindi lang isang ari-arian, kundi isang alaala ng buong pamilya, kung saan sila at ang tatay ni Marco ay nagtanim ng bawat halaman. Nang hapon noong araw na yon, sinamahan niya si tatay sa likod ng bahay. Ang hangin mula sa bukid ay malamig. Itinuro niya ang mga puno, dito itinanim ng tatay mo ang bawat puno at naglagay ng poste. Sa loob ng maraming taon, mag-isa siyang nagtiis sa lahat ng pag-aalala, at ngayon, kailangan niyang harapin ito. Nang gabing iyon, kinausap ni Marco si Maria nang tulog na siya. Sa tingin ko ay kailangan nating manatili ng ilang araw. Mahirap para kay nanay na mag-isa. Bukod pa rito, ito ang pagkakataon para ipakita natin sa kanya na kasama niya tayo. Hindi natin siya hahayaang mag-isa. Tumango agad si Maria. Alam niya na hindi lang ito tungkol sa lupa kundi isang pagkakataon para maging mas malapit sila. 2 araw ang lumipas. Bumaba ang mga opisyal para sukatin ang lupa. Sina Maria, Marco at nanay ay kasama. Nang malinaw na ang resulta, guminhawa ang pakiramdam ng lahat, ang buong lupa ay legal na pag-aari ng pamilya. Ang grupo ng mga tao ay hindi makatanggi at umalis na lang sila. Tiningnan sila ni Nanay Elena. Sa unang pagkakataon pagkatapos ng maraming taon, ang kanyang mga mata ay naging panatag at mainit. Salamat. Kung wala kayong dalawa, baka pumayag na ako para lang maging tahimik. Ngumiti si Maria, Nanay, pamilya po tayo, ang problema nyo ay problema namin. Nang hapon, nakaupo ang buong pamilya sa harap ng bahay, ang hangin ay malamig, at ang tunog ng anak niya na naglalaro ay narinig sa buong bakuran. Kinuha niya mula sa isang kahon ang isang maliit na kahon at ibinigay kay Maria. Ito ang ilang gamit na naiwan ng tatay mo. Tinago ko sa loob ng maraming taon, ngayon, gusto ko na ikaw ang magtago. Bilang patunay ng aking tiwala. Nagulat si Maria at sinubukan niyang tanggihan, ngunit sinabi niya, itago mo para sa apo mo, naniniwala ako sa iyo. Ang salitang naniniwala ako sa iyo ay mas mahalaga para kay Maria kaysa sa kahit anong regalo. Dahil iyon ang bagay na hindi niya inasahan na maririnig niya mula sa kanya. Nang gabing iyon, habang nakaupo sina Marco at Maria, mahina siyang nagsalita, sa tingin ko ay nagbago na si nanay. Siguro dahil sa pagkakataong ito, nasa panig niya ka talaga. Tahimik si Maria ngunit ang puso niya ay mainit. Alam niya na mayroon pa rin silang mga pagkakaiba, ngunit ang pagmamahalan ay may bagong pundasyon na tiwala, at ang pundasyon na yon, kung aalagaan, ay magiging mas malakas kaysa sa kahit anong distansya. Hindi niya inasahan na ang problema na inakala niyang magiging tensyonado ay magiging isang koneksyon na magiging mas malapit sila.
Naging mas kalmado ang kapaligiran sa bahay ni Nanay Elena. Sa mga araw na nasa probinsya sila, naramdaman ni Maria na hindi na siya nagpapanatili ng distansya. Hindi na niya siya tinitingnan ng may pagdududa tulad ng dati. Sa halip, tuwing naghahanda siya ng tsaa o nagbibigay ng isda, tumatango siya at nagpapasalamat. Simple lang iyon. Ngunit sa isang relasyon na puno ng hidwaan tulad sa kanila, iyon ay isang malaking pagbabago. Sa loob ng ilang araw sa probinsya, sa umaga, kasama siya ni Maria sa paghahanap ng mga gulay. At sa hapon naman ay nakaupo siya sa harap ng bahay at nagpapaypay. Umupo si Maria sa tabi niya at nakikinig siya sa kanyang mga luma. Ang mga kwento tungkol sa tatay ni Marco. Tungkol sa pagkabata niya, tungkol sa mga taon na mag-isa niyang dinala ang pamilya ay nagparamdam sa kanya kung bakit siya naging matigas at seryoso. Ang isang tao na nabuhay ng mahirap ay kailangang maging disiplinado para mabuhay at ang pagiging seryoso ay nagiging ugali. Isang gabi. Habang abala si Marco sa isang lumang kaibigan, sina Maria at tatay ay nagkasama ng mas matagal kaysa sa karaniwan. Ang dilaw na ilaw ay tumama sa kanyang mukha, ang mga kulubot ay malalim ngunit ang kanyang mga mata ay mas mainit kaysa sa dati. Dahan-dahan siyang nagsalita, naisip ko noon na hindi tayo maaaring magkasama. Takot akong isang araw, dahil sa hidwaan, si Marco ay magiging mahirap ang sitwasyon. Ngunit ngayon, iba na ang iniisip ko, hindi mahalaga kung magkasama tayo o maghihiwalay, ang mahalaga ay kung itinuturing natin ang isa't isa na pamilya. Nagulat si Maria. Ang mga salita niya ngayon ay iba sa mga matatalim na salita noon. Mahina siyang sumagot, naisip ko rin na hindi tayo magkakasundo, ngunit sa mga nakaraang araw. Siguro kailangan ko na mas maintindihan kayo kaysa sa protektahan ang aking sarili. Umiti siya, isang bihirang ngiti na walang halong pilit. Kaya pala nagagawa na natin ang mga salitang ito sa isa't isa. Tahimik sila sandali, ang tanging naririnig lang ay ang tunog ng mga kuliglig sa hardin at ang hangin na dumadaan sa mga puno. Nagulat siya sandali at pagkatapos ay tumango. Sige, matagal na akong hindi nakakapunta sa malalayong lugar. Pagbalik nila sa Maynila, inayos ni Maria ang kwarto para sa kanya. At bumili siya ng ilang maliit na halaman para ilagay sa balcony. Sa unang araw, nahihiya pa siya ngunit dahan-dahan siyang nasanay sa bagong buhay. Sa umaga ay nag-ehersisyo siya. Naglalaro sa kanyang apo, at sa hapon naman ay pumupunta siya sa palengke. Isang hapon habang nagluluto si Maria, pumasok siya sa kusina, at tumayo siya sandali at sinabi, "Ang niluluto mo ay mas masarap kaysa sa niluluto ko." Tumawa si Maria, naisip niya na mali ang kanyang narinig. Ngunit totoo ang sinabi niya, ang kanyang boses ay kalmado, isang pangungusap lang. Naramdaman niya na ang lahat ng pagpapagal niya sa loob ng mahabang panahon ay kinikilala na. Sa mga araw na yon, ang bahay ay laging puno ng tawanan. Nagkukwento siya sa kanyang apo. Si Marco naman ay nagbibiro sa kanya na bumalik ka sa probinsya at nakalimutan mo na ang Maynila. Habang si Maria naman ay guminhawa ang pakiramdam dahil hindi na siya kailangan na maging maingat o maging mapanghusga sa tuwing papasok siya sa kwarto. Isang gabi pagkatapos nilang kumain. Magiging malapit tayo at may sarili tayong espasyo. Nagtinginan sina Marco at Maria. Naisip niya na ang ideyang ito ay makatwiran. Pagkatapos ng ilang buwan, lumipat siya sa bagong bahay na ilang minuto lang ang layo sa kanilang bahay. Bawat umaga ay dumadalaw siya sa kanyang apo, sa tanghali ay umuwi siya para magpahinga. At sa gabi naman ay kasama siyang kumain. Sa tuwing abala si Maria, tinutulungan niya siya sa pagluluto, at kapag libre siya, pumupunta siya sa bahay niya para makipag-usap. Pakiramdam ko ay mayroon na talaga akong dalawang anak at hindi lang si Marco. Huminto si Maria at mumiti, ang kanyang puso ay mainit. Alam niya na ang mga salitang iyon ay ang pagkilala at pagmamahal na inaantay niya sa loob ng maraming taon. Nang gabing iyon nang umuwi sila, tiningnan niya si Marco at sinabi, "Sa tingin ko, natagpuan na ni nanay ang lugar na nararamdaman niyang ligtas, at kami naman ay natagpuan na ang paraan para magbigay ng pagmamahal nang hindi nasasaktan ang isa't isa." Tumango siya. Ang kanyang mga mata ay malungkot. Naisip ko rin yan. At siguro, lalo tayong naging matatag pagkatapos ng lahat ng nangyari. Niyakap ni Maria ang kanyang anak. At naisip niya ang mga gabing umuulan noong umalis siya kasama ang kanyang anak, naisip niya ang sampal na ibinigay ni nanay kay Marco. Ang mga masasamang salita, ang mga tensyonadong araw.
Lahat ay parang isang mahabang daan na ngayon, nang tingnan niya ang nakaraan, nagpapasalamat siya na hindi siya sumuko sa gitna. Ang relasyon ng biyenan at manugang ay mahirap. Ngunit naunawaan niya na kung gusto nila, ang distansya ay maaaring mabawasan. At ang pagmamahalan, kapag nasa tamang lugar, ay magiging pinakamatatag na koneksyon. Sa labas, ang lungsod ay may ilaw. Sa loob ng bahay, ang tawanan ng lola at apo ay narinig mula sa sala. Ngumiti si Maria, alam niya na sa pagkakataong ito, ang kapayapaan ay mananatili ng matagal. Simula nang lumipat si Nanay Elena sa maliit na bahay malapit sa mag-asawa, naging mas kalmado ang lahat. Sa umaga, madalas siyang pumupunta ng maaga, may dala siyang gulay na binili sa palengke. Ilang itlog ng manok o isang buwig ng silantro. Ang anak niya ay nakikita siya mula sa malayo at tumatakbo palabas, sinasabi na Lola, Lola, at kumakapit sa kanya na parang takot na baka mawala siya. Naunawaan niya na hindi na siya nakikialam sa paraan niya sa pag-aalaga sa anak niya o sa pagluluto. Kung mayroon siyang hindi gusto, sinasabi lang niya ng maayos o minsan ay tahimik lang at kinabukasan ay magbibigay siya ng maliit na ideya ng hindi nagpipilit. May isang beses na binigyan niya siya ng isang maliit na libro. Sa loob ay mayroong ilang resipe para sa mga bata na natutunan niya sa mga kaibigan niya sa palengke. Sa dulo ng pahina ay mayroon pang sulat para lang sa iyong reference. Ikaw ang bahala. Kinuha ni Maria ang libro at nagulat siya. Alam niya na sa isang taong seryoso tulad niya, ang pag-aaral na huwag makialam ng ganyan ay isang malaking pagpapagal. Isang hapon sa weekend. Nang umuwi si Marco ng maaga, kaming tatlo ay umupo sa balkoni ng bahay niya, uminom kami ng tsaa at kumain ng ilang mongo bean cake na binili niya. Ang hangin ay mahina at malamig ang panahon. Tinignan niya ang kanyang apo na masaya sa paglalaro at pagkatapos ay lumingon siya kay Maria. Madalas kong naisip kung noong una ay naging mas kalmado ako at mas nakinig sa iyo. Siguro ay hindi na tayo nag-antay ng matagal para magkaintindihan. Ngunit siguro dahil sa mga hidwaan na yon, mas binigyan natin ng halaga ang relasyon natin ngayon. Ngumiti si Maria. Ganoon din ako, nanay. Naisip ko noon na hindi niyo ako mahal, mahirap lang kayo. Ngayon, naiintindihan ko na ang paraan niyo ay iba sa inaasahan ko. Ngumiti siya. At uminom siya ng tsaa at nagkwento pa tungkol sa kanyang pag-uwi sa probinsya noon. Sabi niya, simula nang magdesisyon akong lumipat sa malapit sa inyo. May ilang tao sa probinsya ang nagtanong kung bakit ako nagbigay ng ganyan. Sumagot siya ng diretsyo, kung saan may pagmamahalan, doon ang bahay. Ang pagbibigay ay hindi nangangahulugan ng pagkawala, ito ay para makahanap ako ng kapayapaan sa aking puso. Pagkarinig ni Maria ng kwento, naging malungkot siya. Isang umaga habang naghahanda siya para dalhin ang anak niya sa eskwelahan, dumating siya ng mas maaga, may hawak na isang sobre. Inilagay niya ang sobre sa kamay niya at sinabi, "Ito ang kaunting pera na inipon ko, kunin mo para sa apo mo. Matanda na ako, hindi ko na kailangan ng marami." Umiling si Maria, "Itago niyo iyan kapag may kailangan kayong gamot. Mayroon kayong magagamit. Aalagaan namin ni Marco ang apo niyo." Tiningnan niya siya, ang kanyang mga mata ay mainit. "Alam kong kaya niyo, ngunit ito ang kaligayahan ko. Kunin mo para maramdaman ko na may nagagawa pa rin ako para sa pamilya." Hindi na siya tumanggi dahil naintindihan niya na para sa kanya, ang pagbibigay ay isang paraan ng pagpapakita ng pagmamahal. Sa mga sumunod na araw, ang relasyon nila ay naging mas natural. Hindi na niya nararamdaman na kailangan niyang mag-isip ng malalim sa bawat salita. At mas komportable na siyang nakikipag-usap sa kanya bilang isang miyembro ng pamilya. Isang beses. "Kung isang araw ay wala na ako, patuloy mo pa bang sasabihin sa apo mo ang tungkol sa akin?" Huminto si Maria at sumagot ng matatag, "Nanay. Sasabihin ko sa kanya na ang lola niya ay ang taong pinakamamahal sa kanya at siya rin ang taong nagturo sa akin ng mga mahalagang bagay." Ngumiti siya at wala nang sinabi pa. Ngunit nakita niya na nagluha ang kanyang mga mata. Nang taglamig noong taong iyon, nagkasakit siya ng bahagya at naging malamig ang panahon at umuubo siya sa loob ng ilang araw. Si Maria at Marco ay naghalili sa pagluluto ng lugaw, paghahanda ng gamot at pagdala sa kanya sa doktor. Kahit na hindi malala ang sakit, iyon ang unang beses na nakita niyang humina siya. Siya ay nasa kama at hinawakan niya ang kamay niya, bumulong siya, "Panatag ako, dahil ngayon alam ko na ang tingin mo sa akin ay bilang isang tunay na ina."
Hinawakan ni Maria ng mahigpit ang kanyang kamay na may maraming kulubot. Sa kanyang puso, nararamdaman niya ang isang hindi nakikitang koneksyon, ngunit malakas na koneksyon sa pagitan nilang dalawa. Ang koneksyon na sa loob ng maraming taon ay halos masira, ngunit nabuo na naman. Bawat pagbuo ay nagiging mas matatag. Gumaling siya ng mabilis, ngunit mula noon, mas maraming oras na siyang ginugol sa kanyang apo, kumakain silang magkasama. Pumupunta sila sa palengke o simpleng nakikinig lang sa mga kwento ng kanyang apo sa eskwelahan. Nagsimulang mapagtanto ni Maria na ang presensya niya ay hindi na ang bagay na nagbibigay sa kanya ng presyon, kundi isang bahagi ng init sa pamilya. Isang hapon, maaalala mo ang mga pinagdaanan mo para tratuhin mo ang manugang mo tulad ng gusto mong trato sa iyo. Ang mga salitang iyon ay parang isang mensahe, isang paalala na puno ng pagmamahalan. Umupo siya sa balcony at tiningnan ang maliit na bahay niya, ang dilaw na ilaw sa kwarto ay mainit. Biglang naunawaan ni Maria na kung noong araw na iyon ay hindi siya umalis. Para sa kanya, iyon ay ang pag-aaral na maging matyaga, makinig at tanggapin. Para sa kanya, siguro ay ang pag-aaral na bawasan ang kontrol para manatili ang pagmamahalan. At para kay Marco, mahina niyang pinikit ang kanyang mga mata at narinig niya ang tawa ng kanyang anak sa kanyang panaginip at naisip niya ang boses niya na sinasabi na, "Apo," na pamilyar. Sa sandaling iyon, alam niya na ang pamilya nila ay natagpuan na sa wakas ang kanilang ritmo, dahan-dahan, payapa, at puno ng pagmamahal. Ang tagsibol noong taong iyon, ang lahat ay mukhang payapa. Si Nanay Elena ay madalas na dumadalaw sa umaga, sa tanghali naman ay umuwi siya para magpahinga, at sa gabi ay minsan nakasama siyang kumain. Nasanay na si Maria sa pagbubukas ng pinto bawat umaga at nakikita siyang nakatayo doon, may hawak na isang basket ng sariwang gulay o ilang pulang kamatis. Ngunit minsan ang buhay ay sadyang naglalagay ng isang hindi inaasahang pagsubok para makita kung matatag ba ang lahat ng binuo nila. At ang pagsubok na iyon ay dumating sa isang hapon sa Pebrero habang naglilinis siya sa sala. Noong araw na iyon, hindi sinasadya na narinig niya ang dalawang kapitbahay na nag-uusap sa labas. Ang boses ni Aling Tita ay medyo malakas, sapat na para marinig niya. Ngayon siya tinutukoy niya si Nanay Elena ay mas malapit na sa manugang niya. Ngunit narinig ko na ang pera mula sa pagbebenta ng lupa noon ay hindi pala lahat para sa apo kundi binigyan niya rin ang kanyang panganay na anak. Sumagot ang isa, kaya pala. Basta't payapa ang pamilya nila, okay na yon. Huminto si Maria. Ang mga salita ni Aling Tita ay nagpagulat at nagparamdam sa kanya ng pagiging hindi komportable. Sa kanyang isip, nagsimulang magtanong siya. Bakit hindi niya sinabi ang totoo? Ang pera na iyon ay hindi sa kanya. Bakit niya patagong binigyan ng anak niya? At sinabi niya sa kanya ang nangyari. Nag-aalangan siya sandali at sinabi, ang totoo, binigyan ni nanay ang kuya ng kaunting pera ngunit hindi marami. Si kuya ay naghihirap. Naalala niya rin ang sandali na ibinigay niya sa kanya ang tumpok ng pera ng may pagmamalaki. Bigla sa puso niya ay nagkaroon ng isang gasgas. Kinabukasan ng umaga nang bumisita siya. Tinanggap niya siya tulad ng dati ngunit ang kanyang ngiti ay pilit. Napansin niya yon at tiningnan siya sandali at nagtanong, may problema ba, anak? Sinubukan ni Maria na sabihin na wala ngunit nagdesisyon siyang harapin yon. Nanay, narinig ko po na binigyan niyo po si kuya ng pera mula sa pagbebenta ng lupa. Bakit po hindi niyo sinabi sa akin? Medyo huminto siya at dahan-dahan niyang inilapag ang tasa ng tsaa. Binigyan ko siya. Ngunit hindi ko sinabi dahil takot akong isipin mo na kinakampihan ko siya. Alam ko na noon ay nagkaroon kayo ng kaunting hindi pagkakaintindihan, kaya pinutol niya ang kanyang sinasabi. Ang kanyang boses ay dahan-dahan ngunit matatag. Nanay, hindi po ako galit sa pera, malungkot lang po ako dahil hindi po niyo ako pinagkatiwalaan ng sapat para sabihin ang totoo. Simula nang magkaayos tayo, sinubukan ko na maging bukas. Sana po ganoon din kayo. Tahimik siya ng matagal, ang kanyang mga mata ay nakatingin sa labas kung saan naglalaro ang kanyang apo. Pagkatapos ay bumuntong hininga siya, tama ka. Nanatili akong may ugali na itago ang mga bagay, naisip ko na para protektahan ang kapayapaan, ngunit minsan, ang pagtatago ay nagdudulot ng distansya. Ang kapaligiran ay naging tahimik, naramdaman ni Maria na sa kanyang mga mata ay hindi ito isang depensa kundi kaunting hiya at pagsisisi.
Mahina niyang hinawakan ang kanyang kamay, nanay. Marami na po tayong pinagdaanan. Kung magtatago pa tayo sa isa't isa, ang lahat ng pagpapagal natin ay mawawalan na ng kabuluhan. Tumango siya, hinawakan ang kanyang kamay ng mas mahigpit. Nangangako ako, mula ngayon, sasabihin ko ang lahat ng diretsyo. Nang hapon noong araw na yon, umuwi siya ng mas maaga kaysa sa karaniwan. Tiningnan niya siya. Pinili niyang tanggapin. Isang linggo ang lumipas, nang handa na siya, at si Marco na dalhin ang anak nila sa parke, bigla siyang tumawag, ngayong araw, gusto kong imbitahan ko kayo para kumain. May gusto akong sabihin. Ang kanyang boses ay hindi tensyonado ngunit seryoso. Nang makarating sila sa bahay, nakita ni Maria na ang hapagkainan ay puno ng pagkain. Ang pangalan ko ang nakalagay ngunit gusto ko na ikaw ang magtago ng passbook na ito. Sa pagkakataong ito, sinasabi ko na agad para malaman mo at maging panatag ka. Nagulat si Maria at dahan-dahan niya itong kinuha. Hindi dahil sa pera kundi dahil naunawaan niya na ito ang paraan niya para patunayan na tutuparin niya ang kanyang pangako na hindi na magtatago. Tiningnan niya siya at mumiti, salamat nanay. Itatago ko ito para sa apo niyo at sasabihin ko sa kanya na ang lola niya ay buong buhay na nag-alala para sa kanya. Umiti siya. Isang mahina ngunit masayang ngiti. Si Marco na nakaupo sa tabi niya ay mahina na hinawakan ang kanyang kamay sa ilalim ng mesa bilang pagkilala na ang pagsubok na ito ay nalampasan nila. Nang gabing iyon nang dalhin nila ang anak nila para matulog, tiningnan niya ang bahay niya, ang dilaw na ilaw ay mainit pa rin. Ngunit at least handa na silang harapin ang mga pagdududa sa pamamagitan ng pag-uusap at hindi sa pagiging tahimik tulad ng dati. Sinabi ni Maria sa kanyang sarili. Siguro ang pagmamahal sa pamilya ay tulad din ng isang bahay. Sa paglipas ng panahon, ang ulan at hangin ay magdudulot ng mga sirang pader at bubong, ngunit kung aayusin mo ito ng maayos, magiging mas matatag ito. At ngayon, ang bubong sa pagitan niya at ni Nanay Elena ay mas matatag na, mas mainit at mas maganda kaysa sa dati. Ang tag-araw noong taong iyon. At nag-aalaga rin siya kay Nanay Elena ng mas madalas dahil mukhang pagod siya at kumakain ng kaunti. Mayroon pa rin siyang ugali na huwag maging pabigat kaya kung hindi siya ang kusang pupunta. Itatago niya ang kanyang ubo at pagkahilo. Isang hapon habang pumupunta siya sa bahay niya, nakita niya siyang nakaupo sa harap, dahan-dahang pinapaypayan ang sarili. Kumusta po ang pakiramdam niyo? Narinig ko po na mahina ang boses niyo kahapon. Tumawa siya at inakbayan siya, matanda na ako, maliit lang na problema yan. Alagaan mo ang apo mo. Huwag mo akong alalahanin. Wala na siyang sinabi pa ngunit ng gabing iyon ay tahimik siyang nagluto ng lugaw na manok at dinala niya para mas madali siyang kumain. Nang ilagay niya ang mangkok sa mesa, tiningnan niya siya at bumuntong hininga, hindi ko inasahan na isang araw ay alagaan mo ako tulad ng pag-aalaga mo sa tunay mong nanay. Ang mga salitang iyon ay nagpahinto sa kanya. Umupo si Maria sa tabi niya at nagsalita siya ng totoo, kung noong mga nakaraang taon, hindi ko rin po magagawa ito. Ngunit pagkatapos ng lahat ng nangyari, naunawaan ko na ang pamilya ay mananatili lang kung gusto mo talaga na panatilihin ito. Tahimik siya ngunit ang kanyang mga mata ay nagluha. Nagkasama silang kumain ng tahimik, ngunit iyon ay isang mainit na katahimikan, wala ng distansya. Pagkatapos ng ilang araw, umuwi si Marco, nakita niya na payat siya. Nag-aalala siyang dinala siya sa doktor. Ang resulta ay medyo kulang lang sa dugo at mababa ang blood pressure, ngunit sinabi ng doktor na kailangan niya ng tamang pagkain at maraming pahinga. Tiningnan siya ni Marco, ang kanyang mga mata ay parang humihingi ng tulong. Naiintindihan ni Maria na ito ang oras para ipakita niya hindi lang ang pagmamahal kundi pati na rin ang responsibilidad. Sa mga araw na wala si Marco, dinadala niya ang anak niya sa bahay niya para kumain bawat gabi. Nagluluto siya ng mga paborito niyang pagkain. Umupo sila sa tabi ng mesa, ang flashlight ay nasa gitna at kumakain sila habang nag-uusap. Sa sandaling iyon, naramdaman niya na namumuhay siya sa isang buong pamilya. Wala nang biyenan at manugang kundi mga kamag-anak. Isang gabi pagkatapos matulog ang kanyang anak, habang naghahanda siya para umuwi, tinawag niya siya, gusto kong sabihin sa iyo ito. Naiintindihan ni Maria na hindi lang siya nag-aalala sa kasalukuyan, kundi nag-isip siya para sa hinaharap, yan din ang paraan niya sa pagprotekta ng pamilya. Isang buwan ang lumipas. Natapos na ni Marco ang proyekto at umuwi na siya ng permanente.
Nakita niya ang pagbabago sa pagitan nina Maria at tatay, at hindi niya maitago ang kanyang kaligayahan. Ngunit sa puso niya, naisip niya na walang sinuman ang nag-iwan sa kanilang sarili. Sa sandaling ang pagmamahalan ay sapat, ang sarili ay kusang aalis. Nang dumating ang kaarawan niya, maaga siyang pumunta sa bahay niya para magdekorasyon sa bahay niya na may dilaw na balloons, ang paborito niyang kulay. Nang pumasok siya, ang kanyang mukha ay nagulat at pagkatapos ay naging masaya. Ang handaan noong araw na iyon ay hindi malaki ngunit ang tawanan ay naririnig sa buong bahay. Siya ay nakaupo sa gitna. Ang kanyang apo ay nasa kanyang kandungan, habang sina Maria at Marco naman ay nakatayo sa magkabilang panig. Nang itinaas ng lahat ang kanilang baso para mag-toast, tiningnan niya siya. Salamat din po sa pagiging bukas niyo para pumasok ako. Tahimik ang buong silid sa loob ng ilang segundo at pagkatapos ay tumawa ang lahat. Alam ni Maria na iyon ang sandali na hindi niya makakalimutan dahil ito ang nagtapos sa isang mahirap na panahon at nagbukas ng isang payapang buhay. Nang gabi na ihatid nila ang lahat pauwi, hinawakan niya ang kamay niya ng mahigpit. Anak, ang gusto ko lang ay panatilihin natin ito ng ganito. Tumango si Maria, ang kanyang puso ay guminhawa. Ang lahat ng dating hindi pagkakaintindihan, dating hidwaan, ngayon ay parang isang lumang peklat, nagpapaalala ngunit hindi na masakit. Nang gabing iyon, bago siya matulog, umupo siya sa tabi ng bintana at tiningnan ang maliit na bahay niya. Ang dilaw na ilaw sa kwarto ay mainit pa rin. Narinig niya ang tawa niya at ng kanyang apo sa gabi. Naintindihan ni Maria na ang pamilya ay hindi laging perpekto, ngunit kung may pagmamahalan, pagiging matyaga, at pagiging totoo, magiging mas matatag ito kaysa sa kahit ano. At naniniwala siya na mula ngayon, kahit na anong problema, hindi na sila magiging tahimik sa pag-alis tulad ng dati kundi maghahanap sila ng paraan para manatili para sa pamilya. Para sa mga mahal nila. Minamahal na mambabasa, sa buhay na ito, walang sinuman ang makapipili ng pamilya na papasukan nila. At maging mas bukas, ang lahat ng hindi pagkakaintindihan at galit ay maaaring mawala. Ang pamilya ay hindi laging payapa, ngunit kung may respeto, pag-unawa at pagmamahal, ang mga sugat ay maaaring maging koneksyon na mas matatag. Huwag mong hayaan na ang iyong sarili ay mas mahalaga kaysa sa pamilya. Ang pamilya ay magiging matatag lang kung ang bawat miyembro ay naglalagay ng pagmamahalan sa unahan ng hidwaan. At minsan ang pinakamagandang regalo ay hindi ang material na bagay kundi ang pagiging totoo at matyaga na magkakasama sa lahat ng pagsubok. Sa pamamagitan ng kwentong ito, umaasa ako na ang lahat ng tao, lalo na ang mga manugang at biyenan, ay maaalala na ang mga salita ay maaaring makasakit, ngunit maaari ring magpagaling. Piliin mo ang mga salita na mag-ugnay sa halip na maghihiwalay. Kung ang bawat pamilya ay matututo na makinig at magpatawad, ang tahanan ay magiging pinakamapayapang lugar na babalikan. Kung ang kwentong ito ay nakaantig sa iyo, mag-subscribe sa channel, at i-on ang notification bell para hindi mo makaligtaan ang mga susunod na kwento. Ang bawat like, share, at comment mo ay ang inspirasyon para sa amin na magpatuloy sa pagdadala ng mga tunay na kwento na puno ng damdamin na tumutulong sa bawat isa na makahanap ng pag-unawa at mahalagang aral sa buhay.